Ang pagsunod natin sa Diyos ay ang pagtitiwala sa Kanyang karunungan. Kaya ang tagal-tagal natin nag-iikot-ikot lang sa kalagayan mo. Gusto ko nang makawala sa buhay na ito. Para na lang paikot-ikot ang mundo. Minsan nakakalimutan nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Namimiss ko kayo tuwing Sunday. Everyday para bang excited akong Sunday na lang para magkita-kita tayo. Ganon din ba kayo? Amen. So kasi talagang ang pagsasama-sama ng mga kapatiran, pagsasama-sama nating lahat ay nagiging kalakasan sa bawat isa. Bagamat merong mga differences ang bawat isa, mapagbibigyan na dahil sa Panginoon. Amen? Yan. So, patuloy tayo sa ating series at ito yung Spirit, Soul, and Body. Ito na yung last natin, The Body, Vessel for His Glory, Series 7. We are made like God. No, ang ganda nung tinalakay natin, Spirit, Soul, and Body. Saan natin to makikita? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. At the coming of our Lord Jesus Christ. Malapit na ba? Malapit na? Amen. So nakikita na natin yung mga senyales na nakasulat sa Bible. Last week, alam ko marami ang wala rito, pero abangan nyo yung upload ng last week kasi napakaganda no tinalakay last week. It's all about rapture. Ano yung mangyayari sa body natin? Anong magiging itsura nung body natin pag tinransform na? Diba? Alam mo nyo, nung medyo bata-bata pa akong Kristiyano, yun ang gusto kong malaman. Ano ba ang magiging itsura ng body natin? Pagkatapos ng rapture, tinalakay natin yan last week. So, abangan nyo po, i-upload yan sa YouTube and Facebook. At kung pwede, palambing, kung ano man po yung mga na-upload sa ating page, kung pwede i-share natin. Kasi hindi nyo alam, pag-share nyo, meron palang nangangailangan nung mga ganong mga verses o kaya yung mga preaching. Pwede po ba? Amen. So, isa rin yung ministry. So, ang Panginoon, paano tayo nilikha ng Panginoon? God is a triune God. Paano? Father, Son, Holy Spirit. Kaya kamukha tayo noon. Nilikha tayong kamukha ng Panginoon sa pamamagitan ng tayo ay nilikha rin Spirit, Soul, and Body. Ang totoong tayo, hindi itong katawan na ito. Kasi ito, alalagyan lang ito eh. Kumbaga kaha lang itong katawan natin na ito. Ang totoong tayo ay spirit. Sabihin nyo nga, I am a spirit, have a soul, lives in the body. Tayo ay totoong espiritu na merong soul. Yung soul, nandoon yung emotion mo, nandoon yung mind mo, and nakatira sa body. Ang spirit natin ay perfected na. Inayos na yan ng Lord. No? Ginawa na niyang perfect. Kaya nga dyan sabi, we are new creation, bago ka nang nilalang. Kamukha ka na ni Kristo. You are holy and righteous. At marami pang ibang inayos ang Panginoon sa ating espiritu. Actually, hindi inayos eh. Yung dati mong pagkatao, binago na ng Panginoon. Yung sinful nature mo, nawala na. The old has passed, the new has come. Bago ka nang nilalang. So, ang espiritu mo ay bago na. Pagdating sa soul, ito yung in progress. Ano yung in progress? Being continuously renewed by the Word of God. No? Kailangan ma-renew yung isip natin ng salita ng Diyos. Sabi nga, do not conform to the pattern of this world, but
by the renewing of your mind. Huwag na tayo makiayon kung ano yung meron sa mundo, pero baguhin na natin ang ating pag-iisip. At yung body natin, legally holy now. Holy na rin ito. Pero we are eagerly still waiting for that glory. Kumbaga, binili na tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon, hindi pa kiniklaim yung body natin. Parang minsan, di ba, pagka nagsha-shopping kayo, mabigat yung dala-dala nyo. Pero binili nyo na. Anong ginagawa natin minsan? Oy, paiwan nga, tapos bibigyan tayo ng number. Paiwan, may bibilin pa pala ako dun. So, ganoon tayo. Binili na ng Panginoon, pero eagerly waiting pa tayo na ma-redeem itong katawan. Ito yung huli niyang babaguhin ang ating katawan. Amen? So sa inyo mismo, sa atin mismo manggagaling yung pagre-renew ng mind. Hindi yan ididikdik sa'yo ng Lord. Magbago ka, magbago. Hindi. Decision mo na mag-renew ng mind. Amen? Kailangan sa'yo mismo manggagaling ang pagbabago ng iyong isip. Ikaw mismo. Dahil hindi naman tayo ginawang robot ng Panginoon. Hindi 100% mararanasan ng Kristiyano yung mga dinownload ng Lord sa Spirit. Marami, di ba? You are blessed, you are favored. Lahat nandito na sa Espiritu natin Pero kung hindi mo babaguhin yung isip mo, yung mga blessing na nilagay ng Lord sa Spirit mo, hindi makakapunta sa soul mo, hindi makakapunta sa body mo, kung hindi mo didesisyonan na mag-renew ng isip. Kaya maraming Kristiyano nandoon pa rin, nalulugmok pa rin. Bakit? Nagkukulang sila sa pagre-renew ng isip. Pero ang Panginoon laging mapagmahal at mapagbiyaya. Iniintay pa rin niya yung tao na yon na mag-renew ng isip. Amen? Pero kung kayo magre-renew na ng isip, grabing pagpapala, grabing biyaya, matatanggap nyo kahit nandito pa rin kayo sa lupa. Bumaba na ang langit, di ba yung prayer ni Jesus? Kung ano yung nasa langit, mangyari sa lupa. May kahirapan sa langit? Wala. May sakit sa langit? Wala. So kung gusto nyo maranasan lahat ng mga pagpapala na yon, ano gagawin natin? Mag-renew ng isip. Basa ka nga ng basa, pakinig ka nga ng pakinig. Pasok dito, labas dito. So parang ganito parang isang tao na ligo, malinis, mabango. Pero ang sinuot niya ay yung luma pa rin niyang damit. Ano pa rin ang amoy niya? Di ba? Kaya mag-renew na tayo ng isip. No, isuot natin yung bago nating pagkatao, hindi yung lumang damit. Amen? Para laging mabango, laging fresh. Amen ba? So yung nakaraan, pinag-aralan natin yung rapture. So isang verse lang ang bibigay ko kasi ang dami nun Nag-overtime nga kami, humingi nga ako ng extension ng 15 minutes Tingin ko naman, pumayag naman silang lahat Wala silang magagawa, hawak ko mic. Pero sabi ko 15 minutes, natapos naman ako ng 15 minutes, kaya lang nakakapagod pala yun, yung magsalita ng mabilis. Pero isang verse lang ang kukunin natin, Philippians chapter 3, verse 20 to 21. But we are citizens of heaven. Hindi na tayo tagalupa. Hindi tayo tagalupa, kundi tagalangit na. Where the Lord Jesus Christ lives. Tagalangit na tayo. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious body like His own, using the same power with which He will bring everything under His control. Papalitan itong katawan na ito, itong katawan na nanghihina, itong katawan na hindi perfect, itong katawan na mamamatay o magdidikit, papalitan ng glorious body. So, hindi ko na po yan di-discuss, abangan nyo na lang po yung upload sa YouTube at saka sa Facebook natin. At
matutuwa kayo at mag-e-excite kayo sa pagbabalik ng Panginoon. So, punta na po tayo sa pagbabalik. Pero bigyan ko pa kayo ng pahapyaw. Sa pagbabalik ni Jesus ay may two phases. No, dalawa. Pagdating ng Panginoong Jesus, merong phase 1, phase 2. Ito yung paniniwala natin dito sa church. No, dahil tayo naniniwala na hindi na tayo pupunta pa sa tribulation. Stage 1. Si Lord hindi bababa kaagad dito sa lupa. Nandoon lang siya sa alapaap. Yung mga namatay na, babaguhin. Ibig sabihin, babangon, mababago, magkakaroon sila ng glorious body, at tayong, nasa generation na tayo ng pagbabalik ng Panginoon, at tayong buhay pa, babaguhin din ang ating katawan, at sabay tayong pupunta sa Panginoon. Amen? Yun yung stage 1. Yung stage 2, sino gustong pumunta sa stage 2? Wag na. Kasi tribulation na yun. Nandoon na yung wrath of God. No? Yung mga naiwan, makakaranas talaga ng nakakalungkot. Sunod-sunod na lindol sa Mindanao. Maraming nawala ng bahay, nilamon ng lupa, yung kanilang bahay, bumuka yung lupa. Ngayon naman sa Sarangani, grabe yung pagbaha. No? Ngayon, sinasabi sa balita, sa Luzon daw, mayroong the big one. Pero huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Call on His name. Kung mangyari man, kasi hindi yan bigay ng Diyos, yan ay nangyari dahil nagkaroon ng curse mula noong sa Genesis. Tama? Yung mga ganyang bagay ay hindi galing sa Diyos. Natural na mangyayari dahil hindi pa nare-redeem yung ating katawan, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kaya makakaranas talaga tayo ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, at nagiging intense yan hanggat palapit ng Panginoon. Nagiging intense. Ano yung nagiging intense? Lumalala. Ngayon, yung gyera. Kala ko tahimik na. Umarya na naman ang Iran, umarya na naman si Trump. Diba? Pinasarara naman yung taas na naman yata ang hindi natin alam eh. Basta ang alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? At hindi tayo dapat matakot. Ngayon, we are still eagerly waiting for Jesus' return. Talagang malapit na po yan. Nakikita na po natin ang mga senyales na huwag tayong bibitaw sa ating mga pananampalataya. Actually, kapit na kapit ang Panginoon sa atin eh. Tayo lang ang medyo, teka muna Lord, bitaw muna ako ng mga ilang fingers lang. Di ba? Pero paniwalaan natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Amen? Amen. So, let us discuss yung tungkol uli sa body. So, natapos na natin yung spirit. Natapos na natin yung about soul. Ngayon naman ay body. Inimpisahan natin nung last week. Ngayon naman, how does our whole body serve as a vessel for God's glory? Na itong katawan natin. The body, or yung vessel for His glory, our whole body is God's temple. Ang buo nating katawan ay templo ng Diyos. Once upon a time, parang ang tagal na nun Totoo naman, 1,000 taon na. Once upon a time, during the Old Covenant, ang presence ni God ay nasa templo. Nasa temple. No? Once upon a time, punta muna tayo sa history. Magkaroon muna tayo ng history. Ito yung timeline ng temple. 957 BC, ibig sabihin before Christ, tinayo ang Solomon's Temple. Pero ito ay sinira, dinestroy ng mga Babylonians noong 586 BC. Ngayon, hindi pumayag ang mga Jew na wala silang templo kasi yung presence ni God ay nasa Holy of Holies. So, nagkaroon na naman ng second temple.
Nirebuild ito noong 516 BC. Si Zerubbabel ang nagtayo. Kaso, dinestroy muli ito ng mga Romano. Ito ay pagkatapos na si Jesus ay nabuhay na, namatay, nabuhay. AD 70. No, nasira itong templo na to nung AD, hindi after death, Anno Domini. AD 70. So, na-destroy na naman ang temple. Today, walang temple. Walang temple ngayon sa Israel. No? Pero sa ating New Covenant, hindi na magawa ng tao ang templo. Ang templo ng Diyos ay nasa atin ng mga believers. Amen? The Holy Spirit lives inside of us. So, tignan natin yung pagkakamukha ng templo sa pagkakamukha ng ating katawan. Okay, ang templo noon ay may 3 bahagi. Ano yun? Yung outer court, inner court, at saka Holy of Holies. Kamukha din yan nung katawan natin. Yung outer court, body natin. Yung physically na nakikipag-connect sa natural. Kaya nakikipag-connect ako sa inyong body. Yun yung outer court. Inner court ay yung soul. Ito naman yung sa emotion natin, di ba? Sa mind natin. Nandoon yung inner court. At yung Holy of Holies, kung saan nandoon ang Panginoon, nasaan banda natin yon? Nasa ating spirit. Kaya ang ating spirit ay perfected kasi hindi pwedeng tumira ang Diyos sa marumi. So kaya ang spirit ay pinerfect niya nung tayo ay born again, pwede nang tirhan ang ating katawan ng banal na spirito. Amen? Kaya yun yung pagkakatulad natin sa temple noon. Kaya tayo ay temple din ni God ngayon. The temple of old was divided into 3 sections. In the same way, God designed us with 3 parts: spirit, soul, and body. Amen? So kahit nasaan ka, kahit anong ginagawa mo, kahit ano ang iniisip mo o ano paman, huwag mong kalilimutan, templo ka ng banal na spirito. Anong verse? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Tagalog. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na spiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ano daw yung katawan natin? Templo ng banal na spirito. Kung ganon, ang katawan ninyo'y hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupupuri ng Diyos. Akala natin, atin tong katawan na to. Kaya kung ano yung gusto mo, sinusunod mo. Pero ang totoo, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi na sa'yo ang katawan na to. Kasi binili na niya, tinubos na niya ng kanyang dugo. So ikaw pag may binili ka, halimbawa sa grocery or sa shopping mall, pag binili mo, pag-aari pa ba yun ng grocery? Binayaran mo na sa kanya? Kanino na yon? Sa'yo na kasi binayaran mo. Tayo, binayaran ni Jesus. Kaya itong katawan na to ay para kay Jesus na. Amen? Tayo ay na kay Kristo na. Hindi na natin to pag-aari. Kaya lang, napakabuti ng Diyos na kahit napakakulit natin, patuloy pa rin tayong pinapatawad at minamahal ng Diyos. Amen? Hanggang sa mabago ang isip ninyo. Hanggang sa ma-realize nyo, hindi na pala ako ang may-ari ng katawan ko, kundi ang Diyos na. Kung hindi na ikaw ang may-ari ng katawan mo, ano ang gagawin mo? Nakakahiya naman kung ang may-ari pala ng halimbawa, kung ang may-ari ng
ng walis ay sa kapitbahay mo, kinukuha mo, dinadala mo sa bahay, walis ka rito, tinago mo. Anong klase kang tao? Bahala kayo. Pero ang totoo, kung ito ay sa Diyos, gamitin ito natin sa ikapupuri niya. Amen? Amen? Kung iyan ang magiging isip natin, talagang super blessed ang buhay natin. Hindi tayo papagalitan ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa atin. Pero kung magiging makulit lang tayo sa buhay na ito, yung consequence, pwedeng may ginawa kang kasalanan, magagalit sa iyo yung mga pamilya mo, magagalit sa iyo ang mga kaibigan mo, magagalit sa iyo yung ibang tao. Mag-suffer ka sa consequence ng maling ginawa mo. Pero ang Diyos, patuloy na nagmamahal sa iyo. Kailangan mo lang baguhin ang isip mo. Palitan ang damit mo dahil pinaliguan ka na ng Diyos. Hindi na ikaw yung dati. Mabango ka na, wag mo nang ibalik yung damit na may babahong isinuot mo. Hinubarin mo na yun at isuot mo na yung bagong damit mo. Kay Kristo. Amen? 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Kanino nagmula? Sa Diyos. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Si Jesus ang ating wisdom. Sa pamamagitan niya, tayo itinuring na ano? Matuwid, we are righteous. Ginawang banal, we are pure and holy. At iniligtas ng Panginoon. We are redeemed. So, wala tayo ipagyayabang. Lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay biyaya ng Panginoon. Our body became the temple of the Holy Spirit. Minsan mahina. Minsan may sakit. Minsan nadadalang sa tukso. Ngunit, ito ang tandaan natin. Ang katawan na ito ay hindi natin pag-aari. Ito ay sa Panginoon. Amen ba tayo dyan? Kaya bawat galaw, bawat isip, bawat lakad, pwedeng maging pagsamba ito sa Diyos. Yung pagsasalita mo, yung pakikipagkapwa mo, pagsamba yun sa Diyos. Ano man ang ginagawa mo, pagsamba yun sa Diyos. Kapag ginagamit natin ang ating katawan para sa kabutihan, nakikita si Kristo sa atin. Amen? Nagugulat sila, bakit ang buti mo? Bakit nga ba? Kasi nagre-reflect si Kristo sa'yo. Amen? Ngayon, dahil nga God's temple tayo, pag-usapan natin, ano ba yung ginagawa sa temple ng mga pari? So, what was done in the temple? Ano yung temple activity? Entering the Holy of Holies. Ito yung Old Covenant meaning. Only the high priest entered once a year with blood for atonement. Doon sa templo, may tatlong bahagi, di ba? Sinabi ko sa inyo. Outer court, inner court, Holy of Holies. Sa Holy of Holies, may makapal na kurtina yan. Sobrang kapal. Hindi yan kayang guntingin o sirain ng kung sino man sa sobrang kapal. Mula sa inner court, papasok yung high priest doon sa Holy of Holies. At doon siya, magdala-dala niya yung blood ng hayop para iwisik doon sa Ark of the Covenant, para sa kapatawaran ng buong bansa. Ngayon, ang tinitignan dyan yung high priest. Pag ang hindi tinanggap ng Diyos, dahil nasa Holy of Holies yung presence ni Lord kapag ang high priest hindi tinanggap ng Diyos ang offering niya, ang mangyayari sa high priest, mamamatay doon. Kaya ang high priest merong tali rito. Habang siya doon, nagdadasal, at habang winiwisikan niya yung Ark of the Covenant ng blood ng animals para sa kapatawaran ng kasalanan, kumikelembang sa paa niya yung, ibig sabihin buhay yung high priest. Pero once na nanahimik yung kalembang sa paa, ibig sabihin hindi natanggap
yung kapatawaran ng bansa. Ang gagawin ng mga tao, kasi sa Holy of Holies, high priest lang ang pwedeng pumasok, walang iba. Kaya ang gagawin ng ibang priest, hihilahin na lang yung high priest palabas. Malungkot sila dahil hindi natanggap yung kapatawaran. Pero praise God, ang high priest natin ay si Jesus. Amen. Buhay kailanpaman. Amen. Buhay kailanpaman. At habang buhay siya, tayo'y pinagpapala, tayo'y binibiyayaan, tayo'y buhay din forever habang buhay ang Panginoong Jesus. Amen. So tuloy natin. What was done in the temple, the new covenant fulfillment? The veil was torn. Naalala nyo nung sinabi ni Jesus, it is finished. Tapos, namatay siya. Anong kasunod na nangyari? Yung makapal na kurtina doon sa Holy of Holies, nabiyak mula taas hanggang pababa. Ibig sabihin, yung mula pataas, hindi tao ang nagbiyak. Diyos ang nagbiyak. Diyos ang naghati ng kurtina na yon. Na ang ibig sabihin, lahat ng tao, hindi lang yung high priest ang makakapasok sa Holy of Holies, kundi pati tayo ng believers. Kasi nga, ginawa nga niya tayong templo ng banal na Espiritu. Amen. So we now enter boldly into God's presence through Jesus Christ. Makakalapit na tayo sa trono ng biyaya. Bitak na yung kortina na yon. Wala nang nagaharang. Pinatawad na tayo. Makakaharap na tayo ng derechahan sa Panginoon. Amen. Basahin natin. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Pinapalapit talaga tayo. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Tagalog. Kaya't lumapit tayo na may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. May pangangailangan tayo ngayon? Yes, taas ng bilihin. Ano pangangailangan mo ngayon, kapatid? Huwag mo sabihin wala kang pangangailangan. Meron, di ba? Meron tayong gustong mangyari. May mga pangarap tayo. May mga dues na tayo, lalo na ngayon, nagtataasan ng bilihin. Wala na tuloy masyadong namamasyal sa taas ng gasolina. Tama ba? Pero makakalapit tayo sa trono ng biyaya. Kaya na nating lumapit sa Diyos at hingin ang pabor at pagpapala mula sa Kanya. Amen? Kaya na natin kasi nasa atin na ang banal na Espiritu eh. Pinakikinggan na tayo ng Panginoon. Hindi na tayo, kasi lalo na ang Pilipino, "Hoy, may connection ka ba kay ganyan? Lapit mo naman ako." Connection. Sa Diyos walang connection. Kapag ikaw ay nakikristo, connected ka agad kay God. Si Jesus Diyos, di ba? Connected ka na kay Lord kagad. Ano man ang hilingin mo, ano man ang iniiyak mo dyan, kung meron mang trial sa buhay mo, Diyos lang ang makakasagot dyan. Diyos ang makakatulong dyan. At dahil Diyos ang makakatulong dyan, malapit ka sa Diyos, naninirahan siya sa iyo, nakalapit ka na sa trono ng biyaya. Amen? Hindi tayo matitinag. Kasi nasa last day na tayo eh. Nakikita na natin talaga, kumbaga, nag-groan na ang creation. No? Ano yung groaning? Parang nahihirapan na, nagbe-birth pains na. Sabi ganun, yung birth pains, yung parang nagle-labor na ang mundo. No? Sabi nila, yung the big one, baka daw 9. Diba, sunod-sunod yung mga bulkan, di lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang lugar. No? Puputo ka ng mga bulkan, nag-earthquake,
nagbabaha, may mga diseases, may mga Ebola, mga ganyan. Pero huwag tayong matitinag. Hindi tayo dapat matakot. Kasi ang takot hindi galing sa Diyos. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of," ano yung binigay ni Lord? Power, love, and self-discipline, Tagalog. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Fear and shyness, yung wala kang self-confidence, hindi yan galing sa Lord. Dapat nasa iyo na si Lord, punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng confidence. Hindi ka natatakot. No? Ano pa ibinigay? Ano ibinigay ng Lord? Kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Nakakalungkot. Minsan, nakakalimutan natin ang disiplina sa sarili. Tama ba? Aray ko. Hindi lang sa inyo. Aray ko. Minsan, nakakalimutan natin yan. Maging disiplinado sa sarili. Pero yun ang binigay sa atin ng Lord. Hindi na tayo mag-e-effort dyan. Tatayuan lang natin yung identity natin sa Panginoon. Sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Ikaw ay anak ng Diyos. Holy and righteous. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid. Tayuan mo yung identity mo, mahalin mo yung kapwa mo, pigilan mo ang bibig mo sa mga masasamang mga sinasabi sa kapwa. Amen? Next, what was done in the temple? Next, priestly intercession and incense burning. Ito naman sa inner court. Yung kanina sa Holy of Holies, dun sa pinakaloob-looban ng temple. Ito naman sa gitna, inner court. Sa Old Covenant meaning, priest stood between God and the people offering prayers and incense. So dito nagpe-pray yung mga priest sa mga hinihiling ng mga individual people, kung ano man yung mga pinagpe-pray, doon sila sa inner court. Kasi sa Holy of Holies, pang buong bansa. Dito sa inner court, pwedeng sa individual, pwede doon sa pare, o kung ano pa mga prayer. Kaya may incense. Alam niyo incense? Insenso. O kaya yung prayer na yan, yung incense, umaakyat daw sa Panginoon. Yung prayer na yon. Now, ano naman ang sa New Covenant fulfillment? Christ is our high priest. Si Jesus na ang high priest natin. Kaya ang believers now have direct access to God and intercede for others. Tayo ay priest din. Ang high priest ay si Jesus. Siya ang pinaka-high priest natin. Tayong believers ay priest din. Basahin natin. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili. Chosen people. Wow! Chosen ka ba? Pinili ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Sabi diyan, mga paring naglilingkod sa hari, royal priesthood. Wow! Hindi ka pala kung sino-sino ng priest. Naglilingkod tayo sa hari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. Hinirang kayo upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahangahangang liwanag. Hinugot tayo sa dilim ng Panginoon. At dahil dun, lahat ng kamanghamanghang mga ginawa ng Diyos sa atin, hayaan nyo namang ihayag natin sa ating bibig. I-share natin yung goodness sa iba. Kasi nga tayo ay mga pari. Royal priesthood. Minsan, akala mo masayahin yung isang tao. Pero deep inside him, malungkot pala siya. Paano mo malalaman? Kakausapin, i-share ang goodness ni God. Tapos magugulat ka na lang, mag-o-open up siya sa'yo. Yung pala, nangangailangan siya ng kausap.
Akala mo umingiti lang, pero deep inside him, nalulugmok na pala siya sa lungkot. At ikaw bilang pari, bilang priesthood, royal priesthood, you can intercede. Maipagpe-pray mo yung nangangailangan na yun. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng collective prayer, gathering yung mga, pagpe-pray natin ng isa't isa. Bakit? Kasi nakakalapit na tayo sa trono ng biyaya. Amen? Minsan, kailangan ng kapatid natin ng tapik mo. Kamustahin mo naman. You can intercede. Pray. No, magdasal ka para sa iyong kapatiran. Pag-pray nyo naman ang mga pastors nyo. Pag-pray nyo naman ang kapatiran ninyo. Pag-pray nyo yung mga pamilya ninyo. Kasi napapakinggan na kayo ng Panginoon. Dahil nakakalapit tayo sa trono ng biyaya dahil nakatira ang banal na Espiritu sa atin. So, tingnan natin, ano ba yung mga practical na priesthood ministries? Kanina, sinabi ko na, number 1, pray and share the word. Kaya yung mga evangelist natin dyan, salamat sa buhay ninyo. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo. No? Nawa, dumami pa ang mga evangelist dito. Amen? Mga misyonaryo, dumami pa. No? Lahat tayo may pagtawag. Lahat tayo may purpose sa kaharian ng Panginoon. Ipagdasal nyo, Lord, ano ba ang purpose ko? Papakita sa iyo yan ng Holy Spirit. Amen? Encourage every believer to grow in prayer and scripture. Kahit ikaw may pangangailangan, kaya mo magdasal sa kapatiran. Amen? Worship in daily life. Let work, family, and community be acts of worship. Lahat ng ginagawa mo, worship yan sa Panginoon. Number 3, use spiritual gifts together. Avoid being spectators. Serve actively in the body. Wag lang yung, hayaan na sila dyan, dami naman nila eh. Wag tayong maging spectators. Wag tayo yung nakatingin lang, hayaan na. Okay na yan, may naka-assign naman dyan. Di. Serve tayo sa body of Christ. Pare-pareho tayo eh. Pare-pareho tayong diligtas. No, sa mata ng Panginoon, may iba-iba lang tayong function. Pero sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo. Kaya serve actively. Hanapin mo paano ka makakaserve sa body of Christ. Proclaim Christ boldly. Evangelism is priestly work. Invite others into God's light. Kaya salamat din sa mga nag-i-invite, sa mga nag-evangelize. Priestly ministry yun. Amen. So next, ano pa yung temple activity? Showbread offering. Ito yung sa inner court din. Ano ibig sabihin nung bakit meron doon sa gitna yun eh? Outer court, inner court, Holy of Holies. Nasa gitna yun. Ba't nandoon yung mga bread na yun? 12 loaves represented God's provision for Israel. Sa Israel yan, para nagre-represent na maging masagana ang bansang Israel. Pero anong fulfillment niyan sa New Covenant sa atin? Jesus is the bread of life. We feed on His word and presence daily. Alala niyo yung sinabi ni Jesus doon sa babae na maraming kinasama. Ang iinom dyan sa balon na yan ay muling mauuhaw. Pero sa kanya, lahat ng tatanggap kay Jesus, hindi na muling mauuhaw. Sabi sa John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Spiritually, yes. Kasi kapag may vacuum sa loob ng ating spirito, sa ating soul, na ang tanging makaka-fulfill lang niyan ay ang Panginoong Jesus at wala nang iba. Kaya ang iba parang hanap dito, walang satisfaction, hindi makontento. Kasi ang contentment ay na kay Kristo. Wala sa ibang bagay.
Kaya nga di ba si Solomon, kahit napakatalino at napakayaman, anong sinabi niya sa Ecclesiastes? Vanity, vanity. Walang kwenta, walang kwenta. Kahit mayaman ka, kung wala ang Diyos sa'yo, walang kwenta ang buhay. Kaya kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo na ang lahat. Amen. Kanta yun ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Tama ba? Hindi ko alam yung tono eh. Wag na, baka mabato pa ako ng tinapay dito. Pero hindi lang spiritually na bread of life si Jesus. Physically, siya ang bread of life natin. Philippians chapter 4 verse 19. And my God will liberally supply, fill until full, your every need according to His riches in glory in Christ Jesus. Tagalog. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag humiling ka, kaya ng Diyos. Ano sinabi sa talata? Mahirap ba ang Diyos? Mahirap ba? Mahirap ba ang Diyos? Hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. He will supply all your needs. Di naman binibigay ni Lord. Baka wants yun. Ba, hindi mo kailangan. Ang bibigay ni Lord, needs. Hindi wants. Amen? Pero sometimes, may time na ang Lord ibibigay din ng wants. Bakit? Kasi gusto niya, nag-e-enjoy ka rin sa buhay na ito. Amen? So napakabuti ng Lord. Hindi lang needs, but sometimes, dinidirig din niya ang mga wants natin. Amen? Oh, hindi kayo maniwala. Ay, minsan may nabibili kayo na wants nyo lang, pero hindi nyo needs, pero nabili nyo. Provided by the Lord. Kasi lahat naman, ang source naman ng lahat ay ang Diyos. Amen? Amen. Walang pag-aalinlangan kasi sabi sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang anak nga niya, ang bugtong na anak niya ay ipinagkaloob niya sa atin na matay na muling nabuhay para sa ikaliligtas natin, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo? Diba? Wala. Kayang-kaya ng Diyos. Ano mang problemang meron ka, kaya yan ng Diyos. Manampalataya ka lang sa Kanya. Amen? When you have Jesus. Sabay-sabay nga tayo. When you have Jesus, you have everything. Because He is the source of all spiritual riches, peace, and eternal life. Amen. From our spirit, nandun na yung blessing, nandun na ang favor, palalabasin mo lang yan sa soul part mo by renewing of mind. Makikita ngayon sa body. Magre-reflect yung, magsashine sa'yo yan, sa iyong body. Amen? Next, ano pa yung temple activity? Lampstand, lighting, nasa inner court din yan, meron doong menorah. Ano ba yung menorah? Para yan, yung sa picture. Tapos mayroong mga ilaw. Ang Old Covenant meaning niya, the menorah burned continually symbolizing divine light. Sa New Covenant fulfillment, Jesus is the light of the world. John 8:12, and we shine His light through good works. Kung si Jesus ay light of the world, tayong believers, nagsashine din. Nag-iilaw tayo sa iba. Paano ka mag-iilaw sa iba? By your good works. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pag nakikita ng iba yung mga mabubuti mong gawa, ang napapapurihan
ay ang Diyos. Wala nang iba. Wag mong kuhanin ng glory. Ay, ang bait ko talaga. Ay, dami ko na nagawa dyan, dami ko na tinulong. Ay, wag mong kunin ng glory. Sayang naman ang reward. Kinuha mo na. Bigay mo ang glory kay God. Hayaan mong si Lord ang maging bida. Amen? So Ephesians chapter 2 verse 10. We are His workmanship. Pag sinabing workmanship, sa Greek ay poima, means a design produced by an artisan. Ano ba yung artisan? Yung mga yung may mga artwork, yung nagdo-drawing. We are God's poem. Di ba? Pag sinabing poem, makata. Pag sinabing makata, artist. Now, we are God's poem. His work of art. Work of art tayo ng Panginoon. Kumbaga, tayo'y pinakamagandang nilikha ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Sabi nga si Genesis, tayo ang pinakamagandang nilikha ng Panginoon. Amen? So maganda ka? Yes. Pogi ka? Yes. Workmanship ka ng Lord. Kapatid, work of art ka ng Lord. Amen? So kung workmanship tayo, created in Christ Jesus for, parang walang nagsalita. We are created for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Nilikha tayo ng Panginoon ng kagaya niya. Ang Panginoon ba'y mabuti? So tayo ay mabuti. Ang Diyos ba ay mapagmahal? Tayo rin ay mapagmahal. Kung ano ang Diyos, nire-reflect lang din natin siya. So, hindi tayo gumagawa ng kabutihan dahil gusto nating mapalapit sa Lord. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil bunga ito na kay Lord na tayo. Amen? Magkaibang bagay yung gumagawa ka ng Lord. Gumagawa ka ng mabuti dahil gusto mong mapalapit kay Lord. Magkaiba yun. Malapit ka na kay Lord kaya nakakagawa ng mabuti. Amen. So ano yung maipapakita natin? Praise and worship. No, kahit na ikaw ay mayroong dala-dalahin, you can praise and worship the Lord. Kasi yan dala-dalahin na yan, pangmundo lang yan eh. Amen? Purihin natin siya at sambahin. Kahit ano ang nararamdaman mo, kahit anong kalagayan mo, purihin mo pa rin siya. Sambahin mo pa rin siya. Minsan, sa pagpurit, pagsambo mo, doon nga nagkakaroon ng solusyon eh. Amen? Sing, declare, pray, and obedience. Ang pagsunod natin sa Diyos ay ang pagtitiwala sa Kanyang karunungan. Kaya ang tagal-tagal natin nag-iikot-ikot lang sa kalagayan mo. Gusto ko na makawala sa buhay na ito para na lang paikot-ikot ang mundo. Minsan nakakalimutan nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag sumunod ka, yung sinasabi mong paikot-ikot, alam niyo, di ba, yung sila Moses noon, kaya nagpaikot-ikot sila sa wilderness. Kasi hindi sila sumunod sa Panginoon eh. Pero alam niyo, ilang araw lang dapat makakapunta na sila sa promised land. Pero ang tagal nilang nagpaikot-ikot sa wilderness. Kasi hindi sila sumunod sa Diyos. Sinunod na ni Kristo. Ano lang ang gagawin natin? Umangkla tayo kay Kristo. Sumunod tayo sa kanyang will. Doon makikita natin ang biyaya. Bibigyan kanya ng karunungan kung ano ang gagawin mo and provision sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan, bigyan niyo po ako ng wisdom, paano po kami makakawala. Yan ang gawin ninyo. At bibigyan niya nga kayo ng karunungan, pero you have to obey.
You have to obey kung ano ang sasabihin ng Lord. Now, ang body natin as living sacrifice. Offer your daily action. Paano ka makakapag-offer ng daily action para sa Panginoon? Work. Lahat ng trabaho mo, i-offer mo sa Panginoon. Mag-serve ka. Maging mabuti ka sa kapwa mo. Yun ay isang worship na sa Lord. Amen? Next temple activity. Punta na ngayon, tapos na tayo sa Holy of Holies, tapos na tayo sa inner court. Ngayon, nasaan na tayo? Sa outer court. Ilang bahagi yung templo? Tatlo. So, Holy of Holies, sa gitna, inner court, sumunod, outer court. Nandito na tayo sa outer court. Ano ginagawa sa outer court? Doon pinapatay yung mga in-offer ng mga tao na mga animals. Bakit nag-o-offer yung tao ng animals doon sa templo? Para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Pagpe-pray yung tao at saka kailangan yung animal na dadalhin nila doon perfect. Kailangan walang galis. Kailangan yung fur maayos. Talagang sobrang perfect. Bakit? Kasi yung innocence ng animal at yung tao na nagkaroon ng kasalanan, ipagpe-pray, magsiswitch sila. Yung innocence ng animal, yung kakaperpektuhan ng animal, mapupunta sa tao. Yung kasalanan ng tao, mapupunta sa animal. And then papatayin yung animal, yung blood, tapos i-offer yun sa altar. At yung tao na nag-switch silang ganyan, napunta yung innocence, lalabas yun, blessed and favored siya, nag-open heaven. Meron ba kayong nare-remind dyan kung sino yon? Sino yung perfect na offering kay God? Si Jesus. Yung di ba walang bahid na kasalanan si Jesus? Perfect siya. Perfect siyang alay para sa kasalanan natin. Siya yung naging alay sa atin. Kaya nung siya ay namatay at muling nabuhay, tayo ay nagpasakop sa Panginoong Hesus. Nagkaroon doon sa cross ng exchange. No, divine exchange. Yung kaperpektuhan ni Kristo napunta sa mananampalataya. Yung kasalanan ng mananampalataya napunta kay Jesus. Yun yung ibig sabihin doon sa outer court. Di ba ang galing? Old Covenant pa lang, nandun na yung anino ni Jesus. Amen ba? Nakukuha nyo? Ang galing, dahil si Jesus muling nabuhay. Itong animals na to, every time na nagkakasala, offer ng hayop. Pero kay Kristo, forever, kapag ikaw ay kay Kristo, pinatawad na ang kasalanan mo, past, present, and future. Bakit? Hindi na muling iaalay si Kristo. Amen? Hindi. Jesus Christ, halika, bumaba ka muna rito. Papatayin ka muli kasi nagkasala ako. Pwede ba yon? No. So kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, tunay mong pinanampalatayahan si Kristo, forever ka nang sa harapan ng Diyos, righteous. Amen? Kaya nga pinagre-renew tayo ng mind, nasa soul part yung problema sa atin eh. Nasa isip natin. Kaya wag nyo nang isuot yung mabahong damit, ha? Uulitin ko, pagka meron na naman, pagka may latak na naman, na umaaligid-aligid sa, tandaan nyo, ayoko nang isuot pa ang marumi kong damit. Hinubad ko na yan. Pinaliguan na ako ni Kristo. Amen? So, ang new covenant na fulfillment? We are washed by the word and the blood of Christ. Basahin natin yan. Revelation or Pahayag, chapter 1, verse 5. At mula kay Kristo,
kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So malaya ka na? Malaya ka na. Malaya na ako. Yeah? Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 26, that He might sanctify her. Yung sinasabing her dyan, yung church. Ang church, hindi yung building. Ang church ay tayong mananampalataya. Tayong mananampalataya, tayo yung sinasabi dyan. Having cleansed her by the washing of water with the word. Yung word dyan, sa Greek ay rima means a spoken word made by the Lord speaking His dynamic living word in believer to invert faith. Ano ibig sabihin nun? Washing of water with the word. Mabuhay tayo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Huwag kang mabuhay sa sinasabi ng ibang tao sa'yo. Ikaw, wala kang kwentang tao. Ikaw, hanggang diyan ka lang. Inuuri ka? Hindi. Mabuhay ka kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Kasi kung mabubuhay ka sa sinasabi ng iba, malulugmok ka lang. Mag-focus ka kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Yan yung rima. Amen? Pag sinabing blessed and favored ka na, huwag kang tumingin sa physical na blessed and favored ako, tapos ito lang yung damit ko. Hindi nga ako nakakabili ng bagong damit. Bakit? Hindi ka ba blessed na humihinga ka? Hindi ka ba blessed na nakakakain ka? Amen? Ayun. Kala ko tulog na eh. Di ba? Huwag tayong tumingin sa physical na bagay. Pag sinabing blessed ka, blessed ka. Tingnan mo kung ano ang meron ka na binigay ng Panginoon. Pag dilat mo lang ng mata mo, blessed ka na eh. Lahat ng pabor nasa iyo. Lalo na kung sasanayin mo ang sarili mo. Magugulat ka na lang. Grabe, nandito na ako. Grabe ang Lord talaga sa buhay ko. Try nyo lang. Try nyo ipamuhay ko ano ang sinasabi ng Lord sa inyo. Magugulat ka. Marami pa lang nakalaan na biyaya ang Panginoon sa iyo. Yes and amen sa lahat ng kanyang promises. Amen? Yes and amen. Last year pa yung ating team na yun. Pero ngayon, bakit pinagsunod ng Panginoon? Dahil sabi ng Lord, ipufulfill ko ang promise para sa'yo, nang sa ganon magre-reflect si Kristo sa'yo. Magre-reflect, magsha-shine ka sa iba. Nang sa ganon makita si Kristo sa'yo. Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, sabay-sabay tayo dyan sa naka-underline, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Masasamba natin ang Panginoon. Kung i-offer natin ang ating body, the whole body, spirit, soul, and our body physically, lahat ng gagawin natin ay pleasing to God. Ito ang totoong pag-worship natin sa Kanya. Marirealize mo, nadadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi na pala bagay ang ugali na ito. Kasi hindi na ako ito. Binago na ako ng Diyos at itong body na ito ay gagamitin ko para sa ikapupuri na lang para sa Panginoon. Ikag-glorify ng Panginoon. We are a living sacrifice. Actually, yung sacrifice na yan, ginawa na ni Kristo eh. Bakit na lang sinasabing sacrifice dyan? Kasi makulit tayo eh. Ayaw natin minsan ng sakripisyo eh. Tama? Yung sacrifice na yan, ng kaligtasan, ginawa na ni Kristo. Amen? So,
tayo as living sacrifice, gagawin na lang natin kung ano ang sinasabi ng Diyos, ang rima, ang spoken word ng Lord sa atin. Amen. Amen. So kung ano man yung makakasira at makakasama sa ating body, sa ating kapwa, baguhin natin ang isip natin. Huwag na natin gawin. Hindi natin to gagawin. I-stop natin lahat ng mali. Hindi para maging matuwid tayo sa Panginoon. Ini-stop natin yung mga mali dahil ginawa na tayong mabuti ng Panginoon. Amen? So, kung ito nga ang gusto ng Panginoon, ano ngayon ang journey natin, ang daily living natin gagawin? Sa ating spirit, ang beloved walk, sa ating spirit, nagko-commune tayo with God. So live aware that your spirit is the Holy of Holies where God dwells. Dapat maging aware ka na nakatira na ang Holy Spirit sa iyo. So anong gagawin? Guard it through prayer, worship, and obedience. Sabihin nga natin, live aware, sabay-sabay tayo. Live aware that your spirit is the Holy of Holies where God dwells. Guard it through prayer, worship, and obedience. Sa soul part naman, ano ang ating daily journey? Ang beloved walk natin sa soul part. Align with truth. Renew your mind and emotions daily. So your soul agrees with the Spirit, not the world. Study His Word. O, sabay-sabay tayo. Paano yung gagawin natin sa soul part natin, sa isip, sa emotion? Anong gagawin natin? Align with truth. Renew your mind. So your soul agrees with the Spirit, not the world. Study His Word. The Holy Spirit will guide you. Nasa inyo na ang Holy Spirit. Kung may maririnig kayong ibang mga turo, ang Holy Spirit ang magsasabi kagad sa inyo, mali yan. Kung meron kayong gagawin, ang Holy Spirit ang magsasabi sa inyo kasi aware kayo na nasa inyo ang Holy Spirit. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin. Kasi pag ginawa mo, magsasuffer ka sa consequence ng gawa mo. Pero tandaan mo, love ka pa rin ni God, kaya lang magsasacrifice ka kung hindi mo susundin ang Panginoon. Amen? Next, body. Our body should express His glory. Let your body be the outer court. Yung outer court ng temple, di ba? Outer court that reveals God's glory through your action, health, and service. So makikita sa ating gawi, ugali, salita, lahat nung magre-reflect tungkol kay God. So ano man yung gagawin mo, sana, hopefully, maging reflection ito ng Panginoon. Amen? So ano yung para sa body natin? Basahin natin. Let your body be the outer court that reveals God's glory through your actions, health, and service. Oy, health ha? Kahit may nararamdaman ka, sinabi ng salita sa 1 Peter 2:24, by His stripes you are healed. So faith and actions, yun ang gagawin natin. Kahit na masakit ang paa, tumayo ka. Kasi nananampalataya ka na pinagaling ka na ng Lord. Amen? Yun ang gagawin natin ngayon. Okay, so iiwan ko sa inyo ang beloved thought. Sabay-sabay tayo. I am God's living temple. His Spirit fills my soul and shines through my body. Amen. Pinapananahan na ba kayo ng banal na Espiritu? Ulitin ko, parang 10 lang yata yun. Nasa inyo na ba ang banal na Espiritu? Amen. So, kung nasa inyo na, mag-reflect si Christ sa ating mga ginagawa. Amen? So, magdasal na tayo at sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon at kung sino man ang wala pang relasyon sa Panginoon, inaanyayahan ko po kayong sumunod sa panalangin ito.
Buksan niyo po ang inyong bibig at manalangin. Sumunod sa aking panalangin. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad mo na ang lahat ng kasalanan ko. Banal na Espiritu, kayo na po ang maghari sa aking espiritu. Tinatanggap ko po kayo, Panginoong Hesus, na aking tagapagligtas. Isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na pong lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo po ngayon. Hindi po kami matatakot anuman pong dumating sa mundong ito. Kung anuman po ang mangyari, hindi po kami matatakot. Sapagkat hawak niyo po kami. Hawak niyo po aming buhay. Hindi niyo po kami pababayaan at iiwan. Pinagdarasal po namin ang mga kababayan po namin sa Mindanao na nasalanta po ng earthquake. At ngayon naman po binabaha sila. Lord, kaawaan niyo po sila. Dalangin po namin na wala na pong buhay na mawala. Ligtas niyo po sila sa unos na ito. Lord, kaawaan niyo po ang aming bayan. Narito po kaming mga anak ninyo na napapahamak din sa mga maling desisyon po ng gobyerno. Pinapanalangin po namin ng gobyerno na maging maayos po ang kanilang panunungkulan. Lord, mawala ang graft and corruption sa aming gobyerno in Jesus' name. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong wisdom ay mabigay sa mga namumuno sa aming gobyerno. Lord, sa aming mga pamilya, panalangin po namin ang hindi pa po nakakakilala, Panginoon, sa inyo. Panalangin po namin na gamitin niyo po ang bawat isa na maakay po namin, ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan at mga namimit kung saan pa man. Maakay po namin sila sa pananampalataya na kayo lang po ang tanging tagapagligtas at wala nang iba. At Lord, sa buong linggo na ito, panalangin po namin na mag-reflect si Jesus sa aming mga gawi at gawa, sa aming mga sinasabi, sa aming mga iniisip. Hayaan niyo pong mag-shine ang Panginoong Hesus sa amin. Lord, ano man po, Panginoon, ang sakit na meron kami sa aming katawan mula ulo hanggang paa, in Jesus' name, lahat ng sakit, inuutosan kong mawala sa inyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. By His stripes, we are healed in Jesus' name. Kung ano man ang sakit na meron sa iyong katawan, walang karapatan ng sakit na yan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, itong body na ito ay para kay Jesus. Itong body na ito ay niredeem na. In Jesus' name. In Jesus' name kami magaling na. Lord, ano man tangka ng kaaway sa aming buhay, sa buhay ng aming pamilya, sa buhay ng aming mahal sa buhay, at pati na rin po, Panginoon, sa aming trabaho, kung ano man po ang tangka ng kaaway ay hindi magtatagumpay dahil ang promise niyo sa Isaiah, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment, we shall condemn. May sinasabi man po ang ibang tao sa amin, Lord, pero kayo ang magtatanggol sa amin. Sapagkat kayo ang aming tanggulan. Maraming pong salamat, Lord. Iingatan niyo po kami at salamat sa mga pinapadala niyo pong anghel sa amin. At lagi niyo po kaming ilalayo sa anumang disgrasya. Lord, sa mga mag-aaral, sa mga estudyante po, Panginoon, sa Milalag Grace Church, panalangin po namin ang wisdom, Panginoon, sa mga kabataan. At ingatan niyo rin po ang kalusugan ng bawat isa, lalo na po sa mga bata. Thank you, Lord, in Jesus' mighty